Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Rene Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wala pang isang saglit, sumugod na ang isang dosenang super elite. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Hefang, itinaas nilang lahat ang kanilang mga energy shield at pilit na pinalakas ang kanilang mga binti. Pagkatapos nito, sa ilalim ng pamumuno ng itim na hangin, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang palakasin ang paligid ng bahay laban sa pagbaha. Pagkatapos, isang grupo sa kanila ang hindi nang ahas na mag-antala. Nang matapos ang kanilang trabaho dito ay dali-dali silang sumugod sa ibang lugar. Ang grupo ng mga tao ay pagod na pagod, ngunit nagawa nilang isecure ang lahat ng 12 ng mga pansamantalang campsite sa nayon. Siyempre, sinamantala rin nila ang pagkakataong ito para i-summarize ang mga nasawi sa sikat na tindahan. Mayroong higit sa 100,000 katao. Ngayon, lahat sila ay malusog, halos 20,000 hanggang 30,000 katao lamang. Aabot sa 50,000 katao na may menor de edad o malubhang pinsala, higit sa 60,000 katao ang namatay, at 10,000 pa ang nawawala. Sa katunayan, alam ng lahat na ang tinatawag na nawawalang tao ay karaniwang hindi nakikilala sa kamatayan. Bakit sila nawawala sa isang sikat na tindahan? Hindi sila mahahanap, ito ay mas malamang dahil sila ay ganap na nagbago kahit na ang kanilang mga buto. Alas 3 o 4 na ng umaga nang bumalik ang espesyal na sagong nakaputi at Hefang mula sa kanilang trabaho. Sa nakalipas na ilang oras, hindi tumitigil ang pagulan ng dugo, kahit ang malalakas na lalaki na tulad nila ay pagod na magsalita. Gayunpaman, hindi sila makapagpahinga. Dahil ang ulan ay talagang tulad ng inaasahan nila, habang ito ay nagpatuloy, ang tubig ay nagsimulang mag-ipon ng higit at mas makapal. Sa kabutihang palad, ang espesyal na sugo sa puti ay nagkaroon ng foresight na bumuo ng isang kontrol ng baha ng maaga, upang ang pagulan ng dugo, na medyo malalim na, ay hindi makaakyat sa threshold at makapasok sa bahay. Hindi talaga tumitigil itong ulan ng dugo, hindi napigilan ni Hefeng na mapabuntong hininga. It's been several hours, damn, it's really bloody, ang sagong nakaputing damit, na kailan may hindi naging masungit, ay hindi napigil ang magmura sa mahinang boses sa mga oras na ito. Sa kabutihang palad, ang mga casualty ay karaniwang mas mahusay kaysa sa aming inaasahan. Sa kabutihang palad, tumugon ka sa oras ngayong gabi, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, ang itim na hangin ay hindi maiwasang makaramdam ng pasasalamat. Kung hindi pa nag-react kaagad ang Special Envoy in White, natatakot ako na kahit siya mismo ay hindi na makatulog sa sobrang kalasinggan, kahit ganito siya, mas mabagal din mag-react ang mga elite na yan. Ang mga nasasakupan na mas mababa sa elite ay maaaring maging mas mabagal. At the same time, babagal din ang rescue ng mga elite. Sa ganitong paraan, ang mga nasawi ay maaaring tumaas ng ilang porsyento sa kasalukuyang batayan. Mas gugustuhin kung mali ako sa tuwing gagawin ko ang hulang ito, ngunit ang medyo nakakalungkot ay, sa ngayon, ito'y nagkakatolto sa bawat pagkakataon, na pabuntong hininga ang sagong nakaputing damit. Bawat masamang premonition ay nagbabadya ng isang mapaminsalang pagkatalo o pagiging nahuli, at ang katumbas na pagkatalo ay agad na aakyat sa pinakamataas na antas. Talagang umaasa siya na ang kanyang mga ideya ay hindi sapat na epektibo, at least, nangangahulugan ito na mas maraming tao ang hindi mamamatay. Habang tinitingnan ang ekspresyon ng sagong nakaputing damit, sumimangot si Hefeng, "Kuya, narito na, ikaw, wala ka bang anumang masamang premonition?" Medyo namamanhid ang anit ni Hefeng, siya ay pinahihirapan hanggang ngayon, siya ay namamatay at nasugatan, kahit ang mga magaling ay naubos, hindi na talaga niya kayang pahirapan ng ganito.
Masisira talaga ang mga tao. Kahit sino pa sila. The special envoy in white gave a helpless smile and looked at Heifang. As you said, it's now this time, and I really don't want to mention the ominous premonition I have now, but I don't want to lie to you. The fact is that up to now, meron pa rin akong masamang premonition. Hindi ba? Malapit na talagang magwala si Heifeng, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang intensyon at tumingin sa sagong nakaputing damit. Ang espesyal na sagong nakaputi ay tumingin sa ulan na bumubuhos sa labas ng pinto at sinabing nahihirapan, nakikita mo, ang ulan ay hindi tumitigil, bagaman naharap tayo sa mga posibleng pagbaha, lagi kong nararamdaman na hindi pa sapat ang ating nagawa. Mukhang ito ay magkakaroon ng ilang malalang kahihinatnan para sa atin. Sumimangot si Heifang, may iba pa bang hindi nagagawa ng maayos? Imposible ba? Oo, dapat meron, pero, di ko pa naiisip kung saan. Nang marinig ang sinabi ng sagong nakasuot ng puti, ang itim na hangin ay nakaramdam ng labis na kahihiyan sa ilang sandali. Kahit nabalisa, ang pinaka hindi komportable na bagay sa mundo ay ito, iyon ay, ang taong ito ay ang espesyal na sugo na puti, kung sino pa man yun, baka nagalit ng maaga si Heifeng. Kung tutusin, kung alam mo, at kung hindi mo alam, hindi bababa sa ito ay isang malinaw na sagot, ngunit ngayon ang paghihirap na ito ay talagang hindi makapagsalita. Na nagsasabi sa iyo na maaaring may problema, ngunit hindi masabi sa iyo kung ano ang problema, hindi ba ito nagpapahirap sa mga tao? Sinasadya ba na hindi komportable ang mga tao? Gayunpaman, dahil siya ang espesyal na sugo na nakaputi, pinipigilan na ngayon ni Heifeng ang mga hindi kasiyahang ito at maingat na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga posibilidad. Ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi isinasaalang-alang kung ang kanyang mga salita ay ginawang hindi komportable si Heifeng, iniisip lang niya kung saang parte niya ang maaaring nagkamali. But unfortunately, pinag-isipan nilang dalawa ng matagal, at actually wala naman silang nakitang mali. Sa katunayan, ito ay medyo normal, kung malalaman ng dalawang tao kung aling link ang may depekto, dumiretso na sana sila para pagbutihin ito, kailangan mo pa bang mag-isip dito? Damn, that's weird. Matagal ko nang pinag-isipan, pero wala pa rin akong mahanap na problema, halos mabali ang ulo ng sagong nakaputi. Wala talaga siyang maisip na posibilidad na may mali, pero habang iniisip niya, mas lalo siyang nalulungkot at nagagalit, dahil mas lumakas ang pakiramdam ng hinala na may mali. Ang hirap, pakiramdam ng sagong nakaputing damit ay sesabog na ang utak. Gayunpaman, wala pa ring mga pahiwatig. Marahil tayo ay paranoid, o may posibilidad na hindi natin ito dapat isipin pansamantala, sa isang tiyak na sandali, ito ay maaaring lumitaw sa sarili nitong. Ito ay hindi Heifeng na gumagawa ng mga dahilan, ngunit mayroong isang tiyak na dahilan para dito. May kasabihan na madilim sa ilalim ng lampara, minsan kung mas sabik kang makahanap ng isang bagay, mas hindi mo ito mahanap, gayunpaman, minsan pagkatapos mong sumuko, bigla siyang sumulpot muli sa napakanapanahong paraan. Madalas, ganyan. Bagaman ang espesyal na sugo na nakaputi ay hindi sumang-ayon sa pamamaraang ito, pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay apurahan at ito ay ganap na naiiba mula sa paghahanap ng isang bagay, gayunpaman, kailangan niyang tanggapin ang gayong mungkahi. Dahil sa katunayan, walang paraan upang mag-isip ng anumang mga problema. Napagmasdan niya ang nakapaligid na lugar ng bahay at natagpuan na ang lahat ng mga lugar ay pinalakas para sa pag-iwas sa baha, kaya batay sa mga katotohanan, talagang malabong magkaroon ng anumang problema. Okay. Tumango ang sagong nakaputing damit. Let's take a rest. Matagal na tayong busy at pagod na ang lahat, tinapik ng itim na hangin ang balikat ng messenger na nakasuot ng puti. Muling tumango ang sagong nakaputing damit, sinundan ang itim na hangin, at nakahanap ng lugar na pansamantalang mauupuan. Bang bang bang. Bumuhos pa rin ang malakas na ulan sa labas, at halatang mas malakas ang tunog kaysa kanina. Napabuntong hininga si Heifeng, mabuti na lang, nag-overtime kami at halos lahat ay natapos, kung hindi, uulan ng malakas ngayon, at talagang mahirap gawin. Tumulong na tumango ang sagong nakaputing damit at wala nang sinabi pa. Sa oras na ito, wala siya sa mood na magsabi pa. Isang bagay na alam niya na ito na ang panahon para ipagpatuloy niya ang pag-iisip tungkol sa problema.
Nang makitang ganito pa rin ang sagong nakaputing damit, muling tinapik siya ni Heifeng sa balikat, "Kuya, may mga bagay talaga na hindi maaaring madaliin." Pagkarinig muli ni Heifeng na nagpapaliwanag sa kanya, nagpakawala ng mahabang hininga ang sagong nakaputing damit, "Tama ka, minsan, sa pag-iisip pa lang, hindi mo talaga maisip ang dahilan." Pilit na ngumiti ang sagong nakaputing damit, sumando sa poste sa tabi niya, at bahagyang pumikit. Pagod na talaga siya at kailangan talagang magpahinga sandali, siguro, pagkatapos niyang magpahinga at mag-relax, may mga bagay na natural na pumapasok sa isip niya. Kaya iba na ang iniisip niya ngayon, sasamantalahin niya ang oras na ito para makapagpahinga hanggat maaari. Talagang pagod na pagod siya, hindi nagtagal ay muntik na siyang mahiga. Nakatulog ang sagong nakaputing damit, nang makitang inaliw siya ni Heifeng, nagpahinga din siya. Hindi niya namalayang unti-unti na siyang nakatulog. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatulog ang dalawa, isang aksidente ang nangyari. Click, 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 biglang may mga kakaibang tunog. Ang tunog ay napakanipis na halos mahirap matukoy ang presensya nito sa gabi kapag bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kapag ang tunog ng pag-click ay lumalakas at lumalakas, hindi mo kailangang makinig sa isang bagay upang maramdaman ito. Isang patak ng dugo ang nahulog sa kamay ng isang tao. Napakalamig ng ulan ng dugo, kaya pagtama sa balat ay mararamdaman agad ng mga tao, kahit nasugatang sundalo ang taong iyon, kahit nagpapahinga ang taong iyon. Gayunpaman, ang instant coolness pa rin ginawa sa kanya imulat ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dahan-dahan tumingin sa likod ng kanyang kamay. Nang matuklasan niya na may ulan ng dugo sa likod ng kanyang kamay, sumimangot siya ng hindi namamalayan, at pagkatapos ay nagmamadaling itinapon ang ulan ng dugo. Litong-lito siya, bagamat basang-basa siya ng maraming dugo sa labas, matagal na rin siyang nakapasok sa bahay, sa makatuwid, ang mga bahagi ng katawan na dapat gawin ay nagawa na. Kung hindi, ang ulan ng dugo ay kaagnasan ang kanyang katawan noon pa man. Sa pag-iisip nito, bigla niyang napansin na may mali, at napangiwi ang buong katawan niya. The next second, bigla niyang inangat ang ulo niya. Naputol. Sigurado, isa pang patak ng dugo ang mabilis na bumagsak mula sa bubong, diretso sa likod ng kanyang kamay. Biglang namutla ang buong katawan niya sa gulat, sa kanya lang naintindihan agad na tumutulo na pala ang bubong. Natarante siya at walang malay na hinayla ang katabi niya, ginaising niya ang katabi niya at nakita niyang gulat na nakatingin sa bubong. Bago pa man maisip ng taong iyon ang nangyayari, biglang, malinaw din na naramdaman ng mga tao sa ibang lugar ang pagbuhos ng dugo mula sa bubong. Ang isa ay dumaan sa 2, 2 hanggang 10, 10 hanggang 100, at hindi nagtagal ay nagising na ang lahat. Sa buong silid, ito ay tumutulo. Bakit? Bakit may tumutulo sa bahay? Isang grupo ng mga tao ang lahat ay tumayo, at maraming tao ang lumipat hanggat maaari, tutal hindi naman kalakihan ang butas kung saan bumuhos ang ulan ay medyo malawak. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong epekto, natural na mas maraming tao sa bahay ang naapektuhan. Sa kasong ito, natural na maraming tao ang apektado. Ang espesyal na sugo na nakaputi at Heifeng ay halatang nagising sa mga paggalaw na ito, binuksan nila ang kanilang mga mata at nagtaka kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. 2 espesyal na sugo, ang bahay ay tumutulo, may nagsabi agad. Sa unang pagkakataon na narinig nila ito, ang itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti ay hindi napigil ang sumimangot at namutla sa gulat. Tumagas. Laking gulat ni Heifeng. Halatang gulat ang sagong nakaputing damit, paano may tumutulo na ulan dito? Saan ang sikat na tindahan? Ito ay isang marangyang villa. Dito, ang mga gusali ay hindi lamang kahanga-hanga, ngunit din ng isang kombinasyon ng katatagan at karangyaan. Paano ito tumagas? Ito ay hindi isang sirang templo ng bundok, at ang bahay ay hindi malamang na masira sa anumang paraan. Sa makatuwid, ang pagtulo ng ulan ay imposibleng mangyari. Simula hanggang dulo, hindi nila akalain na mangyayari ito. Para kang nakatira sa isang luxury villa, sa tingin mo ba tumatagas ang villa mo sa ulan? Malinaw naman, ito ay imposible lamang. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap natin, at ang mga ito ay napakatibay na walang sino man ang maaaring makipagtalo sa kanila. What the hell is going on? I'm a little dumbfounded.
Kakaibang tiningnan ni Heifeng ang sagong nakaputing damit, umaasang mabibigyan niya ito ng sagot. Napakaraming imposibleng mga bagay na patuloy na nangyayari, na talagang hindi inaasahan at nakakadismaya sa parehong oras. Medyo magulo na siya. Gulong-gulo din sa isip ang sagong nakaputing damit, ngunit maya-maya, tila may naintindihan siya. Kuya Heifeng, baka ito na ang lugar na napabayan natin, matagal na tayong hindi tinatablan ng tubig at hindi tinatablan ng tubig, pero nakalimutan nating palakasin ang bubong. Ang nakaligtaan nila ay ang mahalagang link na ito. Gayunpaman, talagang hindi nila ito inaasahan. Imposible, this rain leakage is simply not within the scope of consideration, with the buildings in our village, let alone a rain of this magnitude, even if it is a heavy rainstorm, it will rain for few days and nights, and there is absolutely no chance of rain leak, hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Heifeng. Doon lumalabas ang problema, ang espesyal na sugo na nakaputi ay umiling, na nagpapahiwatig na hindi dapat isipin ni Heifeng ang mga bagay sa ganitong paraan, na-miss namin ang isa sa pinakamahalagang link, at naiwasan sana ito. Anong part? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!